dahil pinag-uusapan natin ang relasyon, mukhang dyan yata patungo ang ating katanungan for today. Alamin natin yan sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan ang ating katanungan ngayong Tuesday morning. Ano ang pinakamahalagang batayan sa pagpili ng tamang partner sa buhay? Pag-ibig, prinsipyo, o pangarap? Sobra naman ito mga. Alam mo, parang feeling ko dyan sa tatlong pinagpagpipilian natin kung ano yung pinakamahalagang batayan sa pagpili ng tamang partner sa buhay. Yung tatlong yan mismo. Pag-ibig, prinsipyo, at pangarap. Pero kapag anong tawag dito, i-rank natin, ako, for me, pag-ibig would be the third one. Kasi sabi nila, ang pag-ibig daw kasi talaga, natututunan yan. So kapag medyo matagal-tagal na kayo sa isa't isa, nagkakasanayan kayo at nagkakamahalan ng hindi mo namamalayan. So ang pag-ibig, pwedeng matutunan yan. Pangalawa siguro sa akin would be pangarap. Oo. Yung pangarap niya, dapat meron siyang pangarap sa buhay. Hindi dahil mahal ka lang niya, yun na yun. Dapat meron din siyang pangarap na both of you would, be successful one day. Hindi yung umaasa na lang siya na ikaw lang yung successful. Mas okay nga, sana for me, na mas mataas yung pangarap niya kaysa sa akin eh. Kasi I would want to help him get through that goal na meron siya. At the same time, he helping me dun sa sarili ko ding goal. Be it long-term or short-term. I want to be with that person basta meron siyang pangarap sa buhay. Dapat. At yung pangarap na yon, kailangang included ako. Hindi pwedeng nangarap yung partner mo o hindi para sa akin, hindi pwede na yung hinahanap ko sa partner ko, nangangarap lang siya para sa sarili niya. Dapat ang pangarap niya para sa aming dalawa. Totoo. At bakit pa magiging kayo kung ang pangarap niya para lang sa sarili niya? That's being selfish. And a relationship is not being selfish. Again, it's a relationship that mali. It's relating in one ship. Kaya nga siya relationship. You two. Dalawang taong nagkaka-relate sa iisang bangka. Relating in one ship, relationship. Ano yun ang prinsipyo? You both stir the bangka. Ganon. Ang pinakauna, prinsipyo. Bakit prinsipyo? Kailangan dapat may prinsipyo ka sa buhay. Pero wag naman yung sinasabayan mo yung issue ng mundo. Oo, may prinsipyo ka. Kailangan yung prinsipyo mo. Pag may prinsipyo ka kasi, cover mo na lahat eh. Prinsipyo sa buhay, prinsipyo sa pamilya, prinsipyo sa pangarap, prinsipyo sa pag-ibig. Kilala mo kung sino ka. Bilang isang taong may prinsipyo, alam mo kung sino ka bilang isang tao. You know your character, you know your personality, you know who you are as a member of the society, and you also know how to become a part of a society. Ganun yun. Yun yung sa akin. So, principle, pangarap, and then pag-ibig. Ikaw. Sa akin. Tapos, ganito. T-shirt lang naman. Pangarap, prinsipyo, at pag-ibig. Sa age ko pa naman, bata-bata ko pa naman, para i-prioritize ang love. Siguro, sa gantong age, dapat talaga pangarap muna. Hindi lang pangarap ko, of course, pati din yung pangarap ng aking family. Yes. So, yun yung batayan mo sa pagpili ng tamang partner. Oo, ganun yun. Tapos? Tsaka hindi pwedeng hindi mahal ng partner mo, ang parents mo, ang family mo. Kasi ang tawag doon, hindi na pangarap. Tangarap. Prinsipyo, same din sa'yo. Prinsipyo. Tapos pag-ibig, hindi masyado, hindi no? Masyado. Pang-third talaga yung pag-ibig. Talaga. Kasi ngayon, ang dali mo nang sabihin ng salitang I love you eh. Totoo, ngayon lang, nakachat mo lang, nakilala mo lang, nag-I love you ka na, mahal mo na siya, wala ka pa ng batayan na pinanghahawakan kung bakit mo mahal yung isang tao. Napanood mo lang yung mighty niya na meron siyang binabati ng happy birthday, I love you ka agad. Totoo. Ewan ko ba, pero let's foster those Let's foster love,
Let's foster principle and let's foster dreams. Oo. Pag samasamahin natin lahat yun, edi the world has... Ang tawag na doon ay TLC. Bakit? Tomato, lettuce, and cabbage. TLC. So ganun ba yun? Cheese pala yun. TLC, tender love and care. Care, Kasi yun. Oo, pero pag may nag-order kasi ng burger, TLC please, tomato, lettuce, and cheese. See. Ganun ba yun? Basta, tama yung sinabi mo. Let's foster kindness. Let's foster love na alam natin na totoo. Kasi Tama. ngayon, hindi mo na alam kung ang pag-ibig ba na binibigay sa'yo, ang pag-ibig ba na binabanggit sa'yo ay totoo o hindi. Kailangan nating ibalik kung gaano ka-sacred ang salitang pagmamahal at pag-ibig. Totoo. Na hindi na lang siya nilalaro ng mga tao ngayon na parang, mahal kita, tas nagloloko ka naman. Mahal kita, pero hindi mo naman nire-respeto yung tao. Totoo. Mahal kita, pero ikaw bilang isang tao, hindi mo din alam sa sarili mo kung paano ang magmahal. Totoo. Pero lagi mong binabanggit. Huwag lang po natin banggitin ang salitang pag-ibig. Huwag lang natin babanggitin na mahal mo ang isang tao. Kailangang ipakita mo, iparamdam mo, dahil naniniwala tayo that actions, speak. hindi, No. nakakapagod yan. Kaya nga, mas maganda na ipakita mo ang pagmamahal kasi nakakapagod ang magmahal. Pero mas pipiliin mo ang mapagod na nagmamahal kesa banggit ka lang ng banggit ng pagmamahal, hindi mo naman ine-effortan yung isang tao. Totoo. Huwag ka mag-I love you kung yung pangarap mo ay para sa sarili mo lang. Wag! Oo, tamaan ka, Tristan. Charot. Okay. Tamaan ka din! Wait lang! Nadala ako na! Dadaanan! Tayo! Oo. Okay. Wag lang puro Oo. banggit-banggit. Parang awan nyo na. Love ka, tapos pagpipiliin mo ang Oo. tao, wag kang ganon. Tapos kapag nagka-problema kayo, nagsusumbatan kayo. Oo nga. Sinusumbat nyo lahat ng mga napagdaanan na hindi dapat. Totoo. You should not be a grave digger. Alam mo yung grave digger? Oo. Yung grave digger, yan yung mga tagahukay ng mga yan yung mga tagahukay ng nakaraan. Ang tawag yan, grave digger. Kapag nagkamali ang isang tao, parang ikaw dati. Bakit Yan ka kasi ikaw? dati. Ginawa mo naman yun Ito noon. Di ba? Let's not be grave diggers. Yes. Kasi nakaraan na yun, yes, meron at merong pinupuntahan o merong dahilan ang mga nakaraan. At meron silang kinalaman sa ating hinaharap at ang ating ngayon. Pero let's not dwell on the past, but let's learn from them. Biglang nakarelate. Biglang Diba? nakarelate Let's ang bakla. learn from them. Oo. At sa mga tao namang magmamahal, parang awan nyo, magkaintindihan din naman. Oo. Hindi porket yung may gusto ka, gusto mo lang. Isipin mo din, yung gusto mo ba nakakasakit na sa taong minamahal ko? Tama. Hindi yung tipong gusto ko, eto ako eto yung gusto ko Mag-update ka sa akin kasi yun yung hinihiling ko sa'yo. Tama. Paano yung hinihiling ng ibang tao? Kaya nga. Pwede Diba? ba mag-boyfriend ngayon, tas 10 p.m. lang sila? Di ba? Pwede ba? Lang. Pwede bang ba? kahit 1 hour lang ang boyfriend para hindi nakaka-stress sa buong araw? Pwede bang parang trabaho na lang ang jowa? Na kapag umuwi ka, kahit 3 hours lang na kayo, okay na? Ganun ba yun? Para wala nang away. Sabi ni Ma'am Valerie, akala ko ba 10 p.m. pa ang relapse? Bakit 8:20? Hindi nakakapikon Oo, nakakapikon. Nakakapikon kasi pag mga ganito, lalo na't yun nga, merong issue ng pangbubugbog. Yan yung pinakamalala Yeah. At wag din naman nating inormalize na lalaki lang ang nambubugbog sa babae. Meron din pong babae ang nambubugbog sa lalaki. Wag nating inormalize na dapat ang nabubugbog lang babae. No! Hindi ganun yun. Nabubugbog at alam mo yun, yung parang na-abuse din ang mga kalalakihan and we have to look into that as well. Hindi yung sa lalaki lang ang may kasalanan. Lalaki lang ang may kasalanan. May kasalanan din tayong mga babae at tanggap ko yun. Totoo, kaya dyan mo napapairalin ang pangarap, prinsipyo at pag-ibig. Tama. Hindi pwedeng hindi pwedeng micro cheating ito. Ay, walang micro-cheating. Ginawa ang micro para sa microscope. Hindi para sa pag-cheat. Tama. Ang micro ginawa yan para sa business. Kaya nga may MSME. Oo, pero hindi para manlinlang at manloko ng ibang tao. Kikilang. Alam ko may pinagdadaanan ka pero mamayang 10:00 na yan. Gusto mo may baso? Oh my goodness, I cannot myself. You cannot yourself. Pero, Ganun lang naman. let's choose to be kind para naman
sunod-sunod naman na yan eh. Yes. Kayo, biglang ganun eh. Mga ka-MB kayo, ano ba ang sa tingin ninyo, pag-ibig, prinsipyo o pangarap, ang batayan para sa pagpili ng tamang partner sa buhay? I-komento nyo naman yan sa ating official Facebook page, Morning Balitaktakan.